Hi everyone, I'm Hello. Saiza Mizrahi and welcome to another episode of Ballroom Eksenahan, where we talk about anything about ballroom. So, whatever. And today, of course, ang special guest natin, isa sa mga Junakis ng mesa. Hello. We have Canteru. Hello! Yes. Thank you for having me today. Yak today! Arte lang talaga to. So, alamin natin yung story ni Canter. So, Ay. bakit siya nandito ngayon? Wow! Bakit ka ba nandito Bakit ngayon? buhay pa ako? Charis. Ganyan. So, si Canter kasi, parang I've known him sa ballroom, sa dance community. Oo. Ganyan. Pero, For the yung longest time. pagkakilala ko sa kanya, syempre, kailangan niyong malaman kung paano. Oo. So, yun. Oh Canter, my paano gosh. ka ba nag-start? So, nag-start ako maging active sa dance community kasi I was part of a school dance group. So, sa high school and college, part ako ng school dance group. Tapos biglang parang, may mga syempre, parang usually we join competitions, ganyan. Tapos parang sabi ko, ay, gusto kong ma-discover yung sarili ko as a dancer. Yes. Ganon. So parang, nag-attend ako ng events ng mga battles. I started, like, joining workshops ng ibang studios. Ganyan. Tapos nakilala ko yung mga tao sa community. Tapos eventually, sumasali na rin ako ng dance battles. Lalo na yung mga all-styles na dance battles. Tapos, actually, doon ko siya unang nakita. Parang may mga competitions, tapos parang, unschooled ka pa ba nun? Unschooled pa siya nun. Oh my God. Tapos ako, wala pa akong, like, well, yun nga, yung dance group ko before. So, I was part of UP Street before. Tapos sa Ateneo naman sa Indac. Tapos, eventually, naging UPIPS kami. Tapos, yun, sumali ako ng mga battles. Naging part din nga ako nung anong grupo yun? Collab Crew. Collab Crew. Hip-hopper yarn. So, yun, yung styles ko kasi before, like, ano lang, parang general. Kasi as a dancer in the competitive scene, dapat kaya mo majority of the styles. Yeah, diba? Parang lahat kaya ng mo styles. mag-locking, kaya mo mag-popping, kaya mo mag-hip-hop, ganyan, kaya mo mag-walking, boging, whatever. So, yun, parang kaya ko yung style, of course, pero syempre, yung styles na yun, medyo madami siya. Tapos parang, yun nga, I wanted to find my own style, and nag-gravitate actually ako towards two dance styles, or na-realize ko na parang, ay, mas natural sa akin yung mga feminine na dance styles. So, nag-gravitate ako towards walking and voguing. So, syempre, dati, wala pang voguers dito. So, kung ano-ano yung ginagawa ko. Tapos wala pang walkers din nun dati. So, parang syempre, I feel like ganun ka din, like, nood videos, tingin, uy, ang ganda ng move, ganyan, parang, paano ba ito ginagawa? So, doon ako nag-start na parang to, like, learn about that specific dance style. And then yun, eventually, mas nag-gravitate ako towards Vogue. Tapos nagulat na lang ako, biglang na pumunta New York, bumalik dito, nagpa-ball, para may ball na. So parang sabi ko, tara, sanay na ako mag-battle, so wala naman akong, like, hesitations to join. So, yun, sabi ko, tara, lahat ng categories. Iwak natin. So, the first ever ball noong 2016, the Labyrinth Ball in Makati, yun, that was my first ever ball, and first ever actually na talagang nag-delve into ako sa ballroom scene talaga dito. So, yun, and andito pa rin ako ngayon. Yes! As an OG. Oo, OG na matanda. Lolo na po ako. Pero diba, as in parang battler ka talaga ever since competitive na talaga, you're competing na talagang as a group and individually. Kasi mas battler siya sa akin actually. Lahat talaga yata ng andun siya, makikita nyo nakalaban ko na yung mga, yung mga kilala sa like si Switch, nakalaban. Mga sila Trisha. Lahat, as in battler siya talaga. So, si Christian po yung rival ko dati. Andun na talaga sa dugo niya yung pagbabattle. So, hindi na bago sa katawan niya or sa kanya yung pagbattle. So, it's very ballroom na siya noon pa lang. And yun nga, it's true kasi iba-ibang styles, parang kailangan mo siyang matutunan. Yung elements, yung basics of every style. Pero I think sobrang nag-gravitate nga talaga sa'yo yung walking and vogue. Kasi, as in, parang yun yung expression mo eh. Doon mo nakita yung pagiging maarte. Yes, yung ganda ko. Oo, true. Doon lumabas. And
to be honest, nung mga time na yun, 2008, 2009, earlier, parang wala pa tayong knowledge dito of yung differentiation ng dalawang style. Mas puro kamay-kamay, hands, mas puro ganun. Yes. Kumbaga yung internet connection mabagal pa. from New York to Philippines, medyo mabagal pa. Kasi kung maalala mo, di ba, nung parang yung mga certain move, yung dip, akala natin. Ganun-ganun lang. Oo. Parang hindi pa nga dip yung tawag nun nung time na yun. We have to admit that. Na parang we also learn from our mistake na parang tinawag natin siyang Shablam before. Nung time na yun. Kasi parang hindi pa tayo fully aware. Yun yung naririnig namin eh. Oo. Yun yung nakikita namin. Pero at least now, we're schooled. We know. Alam na yung tamang term, yes. Kaya yung mga bagong papasok sa community, kailangan ngayon pa lang, alam nyo na dip siya talaga. Parang ganyan. Pero di ba ang saya na parang from those styles, from those days, bakit ngayon you're still staying in ballroom? Actually, tinanong sa akin yan ng jowa ko. Parang tagal ko na daw sumasayaw. Tapos parang, it's nice daw that I'm still dancing. Tapos tinanong niya parang, why are you still like dancing? Like, okay ka naman, diba? Like, parang, I have a job, ganyan. Okay kami, komportable kami. So, bakit ka gumagastos? Yeah. Bakit ka nag-extend ng effort? Bakit binibigyan ng oras, ganyan. Tapos sabi ko, parang wala, it's something that, parang alam mo yun, parang, hindi ko nga sure kung passion pa yung matatawag ko sa kanya. Pero parang pag ginawa ko, masaya. Na parang, hindi ko iniisip yung gastos, hindi ko iniisip yung oras na mawawala sa akin. Parang, wala lang, masaya. Like, pagkasama ko kayo, masaya ako. Pag nag-attend ako ng ball, masaya ako. Pag tumulong ako mag-perform as a guest doon sa ibang, pag inaano tayo sa events, diba? Masaya ako. So, parang, it's just really fun. Tas, yun, I guess, yung parang dance fix ko. Kasi I don't train regularly as much. Kasi nga, yun nga, parang day job, ganyan. Parang, yung minsan trainings na lang natin. Pero, yun, it's something that fuels, it makes me sane, I guess. Yun na yun. It makes me sane. It makes me sane and gay. Kumbaga, technically, it became your lifestyle. It became a part of who you are. It's who you are. Actually, kilala ko ng mga tao na gano'n. Parang, si Cantor yung nagbaball-ball, yung nagbabog-bog, ganun. Yun na. True. And diba, if there's something na parang talagang kahit mahirap siya kasi magastos, mahal maging vlogger. Yes. Kasi syempre, diba, bawat ball, parang kailangan, bawat category, iba-iba yung outfit, iba-iba yung look. You really invest and put hard work to it. Kaya hindi siya yung, siguro yung nakikita ng mga tao na parang it's all the beauty, it's all the glam. Mahirap siya. Pero there's hard work. You really put in hard work and yung love doon sa ginagawa natin. And yun nga, it's your lifestyle and it makes you happy. It does. It makes you, kumbaga, centered. Yes. Apart from yung iba-ibang ibang noise out there in my life. Parang, sobrang linyado siya sa expression mo. Diba? Yeah. One reason also but nandito pa ako, I guess, is since ganun yung binibigay niya na joy sa akin, nakikita ko kasi ngayon na ganun din yung joy ng ibang tao, like when they experience it. So parang one reason also is bakit, sinasabi sa akin parang, gastos mo, parang ganyan, parang bakit magsusponsor ganyan. Yeah, parang ganyan. So parang sabi ko, gusto kong matuloy yung ball Gusto kong tumulong kasi gusto kong ma-experience ng mga tao, lalo na yung mga bata, na sabi ko sa joke, ayokong mamatay yung scene dito. Yeah. Kasi like, I know if certain people stop doing what they're doing, it'll die. Diba? Parang the only thing na dapat is consistent. Dapat may ball every year, every ganyan. Dapat may eksena, may performance, ganyan. Dapat visible. Yeah. Diba nga? So, if you stop that or you stop supporting, that's when it dies. And ayoko siyang mangyari. So, I guess, feeling ko kahit tanda-tanda na tayo, kahit di na tayo sumasayaw, para, sige, go, ball! Feeling ko ganun yung eventually na mangyayari. Well, ako with me, especially, lalo na pag feeling ko di na ako makasayaw or ayoko nang sumayaw, magsusupport pa rin ako. Yeah. Kasi I remember a time na nag-inactive ako, di ba? Remember? Parang I focused on my studies and my work, pero hindi inactive na totally, parang, kasi ayoko nga siya mamatay. So, hindi siya inactive totally na bye. Yeah. Parang inactive, pero you still support. Na parang, may kailangan kayo, go. Parang, may events, ginood ako kung pwede, ganun. So, ganun. Parang, yun yung reasons kung bakit, I guess, I'm still here. Totoo. At saka ano bang tawag dito? Just so everyone knows, Cantor has been supporting the community talaga ever since behind
ano ba to? Behind the scenes. Behind the scenes, ganyan. Tapos parang, ayaw niyang ipasabi, pero sasabihin ko ngayon. Kasi kailangan malaman ng lahat. Na every ball, as in talagang sponsor siya. He like, gives money for the ball to continue, just to keep it rolling. Yeah, kasi like, diba, parang minsan nga may usapan kami, last ball na to talaga. Hindi, meron pa pala uli next year. Oh my gosh. So, as in parang, every time, kasi it's sobrang mahirap mag-organize ng ball. It's hard. It comes with hard work. It's really the putting effort to it. And totoo, kailangan talaga meron kang support system. Kasi kung ako lang, baka sinukuan ko na siya. Labyrinth ball. Matagal na. Pero because of them, because of you, because of the house, na talagang nakikita ko na talagang they really wanna push to it. And nakikita mo nga yung joy na nararamdaman nila every after ball. Yeah. That's something. Yeah, and laking bagay. Before to maging ganito kalaki, sobrang hirap. Mahirap talaga. Kasi, people, sobrang alien sa kanila. They're like, ano yan? Ano yung ball? Parang, nagharap kayo ng sponsors, pero hindi pa nila fully grasp yung idea of what the community stands for, what it is, anong nangyayari. So, talagang kind of mahirap siya i-sustain. Pero because of you. Thank you. Thank you din. Kasi promise, as in, parang siya yung nagpupush na parang siya yung nagsasabi na, hindi mo yan last. Parang lagi ako nag-run na, last mo na yan. Hindi, ako naman sasabi ko, hindi, last na talaga to. Hindi, feeling ko talaga yun. Meron ulit. Siya talaga yun. Magkaka-idea ka ulit, tapos gagalahan ka ulit. Oo, siya talaga yun. Ikaw talaga yun, promise. As in, parang, tapos nakakatawa, nagugulta lang siya, ay, nag-organize ka na ulit. Okay, sige, go, fight. I'm just here to support. Ganon. As in, sobrang na-feel ko talaga yung love mo sa community and doon sa binibuild natin then and now. It's like this big and oh my gosh, sobrang saya. Parang before dream lang natin magkaroon ng iba-ibang house. Kala ko nga dati parang once a year lang yung ball. Ngayon pa every month. Yeah. Parang girl, guys, ang gagastos. True. Ano lang natin siya dati, parang gusto lang natin siyang mangyari. Pero ngayon, it's so nice. Parang, it happens on its own. Like, ang dami na rin kiki houses. Lalo na yung mga bagong parents out there or bagong houses out there. Like, yan, they're organizing their own balls. So, ako, excited na rin ako kasi parang, yes, di ko na kailangan pag-isipan yung back end para sasali na lang tayo. Gano'n, or manonood na lang, di ba? So, I'm also happy na may experience ko yon. Yung, spectator lang ako or sasali lang ako, gano'n. So, yun. Yeah. Excited ako this year. Ang dami this year. Sobrang lumaki na, no? Grabe. Feb pa lang, nakailan na tayo. May isa na, Sobrang hindi natin ini-expect. Dami, sobrang dami. Yeah. Pero going back to your story. My story, okay. Your story. Anong naramdaman mo when, nung official ka naging part of House of Mizrahi? Yon, so, nung nagkaroon nga ng house here, syempre, okay, I'll be honest, parang nung dumating ka here, tas nagulat ako na Miza ka ay, parang Miza na siya, ganyan, ano yung nangyari? Parang pupunta ba ako doon para sumali? Parang gano'n. Syempre, gano'n yung naisip ko. Tapos syempre, may onting inggit kasi I wanted to learn the style tsaka be part of the scene. Tapos syempre, parang usually gano'n, sa generation natin gano'n eh. Yeah. Lalo na pag gusto mo maging part ng community or established, na parang paunahan. Yeah. Diba? So parang, nainggit ako at first, so parang, ay shit, ganyan. Tapos syempre, ma-pride ako noon. Battler ako eh, diba? Tapos nanalo din ako. So parang ako, naisip ko, sasali ba ako or sasama ba ako or makikitrain ba ako? Tapos syempre, sabi ko, the only way to learn, if hindi accessible sa akin yung sa iba mag-learn, syempre, to you. Kasi ikaw na yung may connections. Kasi official ka na, nadala mo na dito. Si Mother Kopi, dumating dito. Yeah. Tapos nakita ko rin si Mother Kopi nung nag-book siya. Parang, oh my God, parang, oo nga, they know what they're doing. Hindi siya like fake lang. Yeah. So, sabi ko, parang, sige, parang, why not? Like, anong mawawala sa akin? I'll just like, ego lang naman. Pero parang, what's that? Parang gano'n, diba? So, yun, parang, I told you na parang, nilapitan mo ko, tapos I told you na parang, interested akong matuto, tapos, kung maging part ng house, why not? Parang better, para at least, like, I would, like, have a relationship with you guys. Nauna kasing members, sina Ian, diba? Sina Genesis. Tapos, parang ako, nainggit na rin ako, parang, ay, may kids na siya sa Baguio, nauna pa sila, parang ganon. So, parang ako, ay, ang competitive kasi ako noon. Pero at the end of the day, na-realize ko na, wala rin siya minsan sa kung ikaw yung nauna or what. Nandun siya sa, pag nandun ka na, ano yung gagawin mo? Yeah. Or sino ka ba doon? Parang kung tutulong ka ba, kung nandun ka lang para sa pangalan, parang kung pagdating mo doon, inactive ka, hoy, magparamdam kayo. Parang ganon. So, nung naging part ako ng Miza, sobrang masaya. Parang I felt na
before, way back, parang, yes, another group. Kasi, diba, ganun siya dati. Parang part ka ng group na ganyan. Pero, after nun, hindi ko na nga iniisip na parang dance group siya. Inisip ko na lang na parang, sila yung kasama ko sa Vogue. In general, Yeah. So, parang, may performance. O, tara. Parang, may gig, tara. May training, tara. May class, tara. So, kasi, before, tayo lang nagbo-Vogue. Yeah. As in, bilang mo lang. bilang lang. So, syempre, wala naman akong ibang kasama na kasama mag-Vogue. Kayo lang. So, at the end of the day, parang sila talaga yung na I had like a connection with, naging kaibigan ko talaga. Ayun, kasi nagki-Christmas parties pa nga tayo, 'di ba? So, yun, sobrang saya na I was chosen and napasok ako sa parang family na to. And hindi lang yung Mrs. in the Philippines kasi ang dami nating Mrs. sa ibang bansa. And may kanya-kanya ding stuff sila and yun yung I guess in the future what I look forward to na makilala ko rin sila or maging makilala din nila tayo. Yeah. Yun. Kasi marami na rin tayo here. Tapos sobrang dami nila doon. Yeah. So sana yun nga, parang mabisita natin sila doon. Kasi ang may kilala lang sa atin, like sila Kopi, yung pumunta dito, ganun. Or yung mga na sila Mira. Yan. Oo, yung mga nakakaano. Sa calls. Oo, yung mga nakakapunta dito or nakakasama sa Skype or sa meetings, ganun. Pero yung mga nasa New York, syempre, I wanna get to know them also. Yung parang, why were you guys willing to invite other people, like ibang nationalities, nasa ibang bansa, to your house? Kasi maraming house na parang, doon lang sila sa New York, ganyan. Pero yun, iba sa Mizay. Kaya I guess, I'm happy na I'm a Miza. Kasi sabi mo nga, di ba, parang they want na there's Mizas everywhere and around the world. All over. Gusto ko yun kasi it's very ballroom na, di ba, sobrang inclusive na game. Like, gusto niya maging part ng family, go. Like, sobrang embracing niya. Hindi siya yung parang, hindi exclusive kami. Parang ayoko nung ganun. Oo, kasi yun talaga yung gusto ni Father. Gusto niya talagang ma-spread yung parang experience niya. Kasi yung being part of a house, for him is really very, important. At saka si Father Andre kasi, tinitignan niya talaga yung vibe mo. Diba? Kaya ganun rin yung process natin sa kuha ng kids here in the Philippines. I have to admit, nung una, parang, okay, paano yung process? I also learned during the process. Kasi nung una, parang nakafocus sa dance. Yes. Okay, pero eventually, you'd figure out na, no, it's not just about the dance. It's a family. It's not just about the performance aspect of it. Yes. Pero everything, lahat na nakaka-contribute dun sa pagiging house, pagiging family, is really very important, very essential. Kaya nga, sabi ko rin sa kanila, kunwari may bagong gustong interested, naging part ng house. Para, lagi ko sila tinatanong, may something ba kayo dito? Okay ba kayo sa kanila? Do you have a good relationship? Vibe check. Vibe check. As in, talaga parang, okay, try mo natin sila kilalanin, ganyan. Yun yung importante talaga. True. Kasi syempre, di ba, it's your chosen family. So kung may something na before, tas hindi nyo kayang i-resolve, it will cause, it will magkakagulo. So, dapat medyo, solid na agad, if ever. Kumbaga, parang even yung process to be a part of it, kaya talagang ma-feel nyo talaga yung isa't isa. And yun nga, kasi si Father Andre, it's very, parang hindi naman importante sa kanya, parang, okay, magaling ka, ganyan. Hindi kasi kaya ka nga nasa house. Para doon mo ma-improve yung skills. Doon ka mag-grow. Yeah. So, ayun, kaya nakakatuwa yung journey din natin. Journey mo, journey natin. Actually, mas nauna pa nga talaga nag-vogue si Cather. Sa totoo lang. Oo, kaya siguro, parang nakakatuwa rin. Kasi parang, as battler, siya talaga yung parang makikita mo yung moves, nandun na. Pero nung time na yun, talagang parang, hindi pa natin alam. Hindi pa pulido. Hindi pa natin alam ginagawa natin masyado. Kumbaga, ayun, naging process din talaga siya na talagang learning and until now, we're still relearning everything. I am. Diba? Nakakatuwa. Yun. So ngayon, ang dami na natin sa house. Ang dami nga. Sobrang dami na natin sa house. Nakakatuwa, diba? Super. Parang ganyan. Para malaman nila, ano yung mga categories. Ako, syempre, alam ko na kung ano yung mga winuwalk mo. Ano yung mga categories sa ballroom na talagang close to your heart? Close to my heart. Okay, so, na-try ko naman ata ma-walk lahat dahil nga yun nga nung labyrinth, ni-walk namin lahat Oo. Ang pinaka-close sa akin talaga is Vogue Femme. Tsaka, I also walk American Runway kasi, ewan ko, medyo siya sa akin,
parang, ganun ako eh. I mean, ganun ako, normal day-to-day life ko, ganun. Tapos, ganun ako maglakad. Hindi naman ako kumikendeng-kendeng papuntang office, ganun. So, parang ganun lang din ako maglakad. Tapos, may weird din nga ako na lakad eh. Kasi, actually, yung lakad ko parang, mas, yung weight nasa harap. So, para ako nagtitiptoe palagi. Pero, yung lakad ko, hindi siya ballet tiptoe. Basta weird siya. Tapos, sinasabihan ko ng mga tao, uy, ang ano mo maglakad? Parang, ganun talaga. Parang, ganun talaga yung normal lakad ko eh. Yung normal lakad mo, yung nakatiptoe, tapos parang nagbabounce. Normal lang siya. Normal siya sa akin. Tapos yung mga tao, ang bouncy mo. So, parang, parang ganun. Happy ako eh. Happy ako. Well, totoo. Ganun akong tao. So, gusto kong i-incorporate yung sa Vogue Femme, dun ko in-express, I guess, yung feminine energy na gusto ko ilabas. Kasi hindi ako ganun normally. Parang hindi naman ako malandi palagi. Hindi naman ako laging ganyan-ganyan. So, dun ko siya in-express. So, sa American, dun ko naman, I guess, in-express yung masculinity ko. So, I guess, dun ako dalawang nag-shook. Kasi parang, dun ako nag-connect sa dalawang categories na yun. Basically. Yung talaga yung nag-gravitate sa'yo. At saka, yung American runway mo talaga. Hindi ko makalimutan. Yung sa Labyrinth. Oh my gosh. Yung naka-ano ka. Naka-mask oh my gosh, naka-mask ka. Ganyan. Tapos, oh my gosh. Tapos may chains. Ay, naalala. Hindi ko talaga makalimutan. Kasi sobrang parang nag-mark siya. Nag-mark siya sa akin as in. Tsaka nakakatuwa rin kay Cantor kasi parang gumagawa siya ng sarili. Kaya niyang gumawa ng sarili niyang costume. Like, oh my gosh. Oh my gosh talaga. Ko ulit. Oo. As in, parang ano siya, inaaral niya talaga. Kaya nagugulat na lang ako, sabi ko, gawa mo yan? Oh my gosh. Yung ano nga to, si Mega Man. Trinay ko mag-cosplay. Oh my gosh. Usually, pag may gusto akong costume, gagawa ko ng paraan na either ako gagawa or papagawa ko. Effort talaga, men. Kasi, syempre, gusto kong maganda. Gusto ko, like, tas, ano siya, parang reusable. Parang gano'n. Like, yun, yung mask, nung Labyrinth. Pag kailangan nga, pag may Egyptian team tayo ulit, gagawin ulit yan. Makakagawa ako ulit. Tsaka, ang laki niya. Tsaka yung Mega Man, ang galing. Ang galing talaga nun. Tapos, sobrang inalam mo. Ganun ka-dedicated. I mean, talagang effort sa look. Kailangan eh. Sa skill dapat set. Maganda As in everything. Nakakatuwa. Ganyan. So, yun yung isa ring fun part when, like, joining a ball. Like, yung preparation pa lang. Kasi parang, usap kayo, sino mag-walk ng ganyan? Ang itsura, ganyan. Parang, syempre, nung time na yun, wala pa akong house. Tapos, ako lang. Pero parang ngayon, yun yung gusto ko yun, na parang, guys, dapat plakado tayo. Parang, sino gagawa nung costume mo, ganyan. May costume ka na ba? Game, ano itsura, ganyan. So, wala lang, parang sasali kayo lahat ng contest. Tapos parang kahit hindi nga ako yung nanalo, never pa parang nanalo never pa ako nag-GP. Kahit hindi ako yung nanalo, feeling ko nanalo na pag like, kahit natulungan mo na onte or nabigyan mo na advice, parang, ay shit, parang kaibigan ka. Parang ganon. True. So, yun yung isa ding fun part na the preparation and like overall, like parang, especially pag house na kayo now, yung itsura nyo as a house. Oh my God, ang saya nung OTA. Kasi parang, ang cute, ang ganda ng mezas. ang ganda ng mezas. You carry it. Tapos parang, nung naka-pink tayo, lahat, ang cute natin. Tapos, nung kanya-kanyang category, lahat sa likod. Parang, doon ko na feel na, ay shit, ang saya. Tapos parang, wala na like, go! Kahit matalo, okay, next! Sino next? Ganon. As in, makikita talaga yung unity, no? And I feel like, yung background, since yung background mo rin, being in a team, competition, it added Doon siya lumabas. Doon siya lumabas. Kasi alam mo yun, iba kasi kapag nagko-compete ka as a team, and iba, kumbaga parang linyado siya. Diba? Yung expression na parang, bilang nandun ka, alam mo how to be one. Yes. Alam mo na dapat pag sasaba ka sa stage, magko-compete, kailangan na isa ng puso, utak, movement. And even after that, nadala siya sa house na parang, kaya sobrang, as in, sobrang, diba? Sobrang laking factor nun. Kaya parang sobrang essential ni Cantor sa house. Kasi he has that experience. May ganun siya experience. And nararamdaman siya every time. Alam mo ba, kahit very simple lang. Simple things na ginagawa mo for the house. May weight siya, promise. As in, yun. It's the mentality. It's the maturity sa dance community. Yung mga na-experience mo. Feeling ko yun. Kasi, tayo na-experience natin yon sila, like, hindi naman, like, tinan mo, si Lakan, hindi siya, wala siyang dance group, like, theater kid siya, diba? Kapatid nga siya ni, yung nakakabattle natin, si Torch. Tapos si James, part of a group, so medyo gets niya. Sina Oz, diba? Oz wasn't a dancer. Pero parang, I guess yun nga, parang masaya na i-bring yung aspect na yun. Kasi,
minsan kailangan ng tao na parang, guys, individuals tayo, pero at the end of the day, we're a house. We're still like we're a unit. Yes. We're a family. So, kailangan natin mapakita yun. Yeah. And, yun nga, parang masaya na ma-instill yun din, na yung experiences natin. I feel like, tayong dalawa ganun eh. Kasi you also experienced that with the groups eh. Na parang doon natin siya kinary. Kasi, I hope other houses are also like that. Na, okay, you guys are individually talented, yes. Parang kilala kayo sa community. Pero pag, yung house nyo naman, parang, sino si ganyan? What do they stand for? Anong itsura nila? Anong vibe nila? Pag hindi rin gets, parang sayang. Yeah. So, pati yung house nyo, like, carry the house as a whole. Yes. Diba? Exactly. Oo. So, dapat feeling ko may tao nga na ma-instill yung, like, ano na yun, yung vibe na yun na, you guys are still like one. Or may mag-push nun. Yun, may mag-push nun. Kasi iba talaga eh. Ang sarap ng feeling. Kasi like, yun nga, sabi mo, iba-iba tayo sa house. As in, iba-ibang personalities, iba-ibang background. Pero ang importante is we have one heart for the community. And sobrang ina-enjoy lang natin Masaya siya. At saka, importante doon is we know each other. Yeah, alam we're friends. natin yung, alam natin yung ugali ng bawat isa. Yeah. Alam natin how to handle. And pag nagdadrama yung isa. Oo, pag nag-i-inarte pag may nagtatampo. Alam na. O kunwari, alam na, pag ako mismo yung, ako yung nag-i-inarte, ganyan. Alam mo yun, alam natin yung flow na isa't isa. So, talagang ano siya. Dynamics na yun. Iba, as in, nakakatuwa. So, yes, diba? Ito, I just wanna know, are there any categories that you would wanna try walking, wanna explore, or something that parang pag nakikita mo tong category na to, parang nag-gravitate ka towards it, even hindi mo siya, kahit hindi mo siya winuwalk? Oo. Yung European, gusto ko i-try. Kasi parang, naalala ko before, di ba, nag-try tayo mag-train. Tapos, hindi yan tigas kasi nung lakad ko. Tapos parang, ngayon medyo na-feel ko siya or nagigets ko yung essence. Gusto ko i-try, pero parang, mahirap, I mean, yung categories kasi dito usually European versus American. So, hindi mo pwedeng i-walk both, di ba? Yeah. Kundi, wala pa. So, wala pa. So, pag may individual siguro na nakahiwalay, malay mo, pwede kong, tatry ko i-walk. Pwede siya i-twist. Oo, pwede ko siya i-twist. Yeah. So, yun. It's something. Tatry ko lang. Pero yun, I guess, wala lang, parang I guess, yung fantasy ko na maging runway model. Yes, di lang maliit ako. Di ba pag, kailangan may height, ganyan, kailangan may itsura. Grabe, lalo na nung generation natin. Hindi pa naman lahat parang, okay, pwede everyone. I mean, yung don't know, paghalatan yung edad natin. I mean, nung generation natin, lagi may standard kapag, para maging model, kailangan sa babae, 5'6", sa laki 6 foot na. 6 foot. I mean, parang sobrang daming limitations nung time na yun. Pero at least now, di ba, nag-change. Yeah, nag-change. Medyo nagiging mas inclusive na. Tapos, yun, yung fantasy of walking and like modeling the clothes, especially if like yung gumawa ng clothes, kaibigan mo. Yeah! True. Shout out to my designer friends there. So, yun, gusto kong i-showcase, parang yung runway kasi for me, hindi lang siya i-showcase mo yung talent mo. Pati yung damit, or yung, example, pag ikaw gumawa, talent mo. Pero pag, example, pinagawa mo, or like, hiniram mo, yung talent nung gumawa nung damit, they'll be like, fuck, I want that outfit. Kasi di ba sa fashion show, ganun eh. Parang irarampa, I want that outfit. So, gusto mong, when I walk, I want everyone to say or think na parang, tangin ang ganda nung suot niya, I want that, or I wanna buy that, or sino gumawa niyan. Gusto ko yung questions na yun, na mag-pop up sa head ng mga nanonood. So, I guess, laging yun yung goal ko when walking runway. And gusto ko rin sa European. Kasi, syempre, pag European, American, di ba, usually dapat masculine yung suot. So, pag European, mas maraming, kasi, you can wear whatever you want. Yeah. Diba? So, may flair, mas may flair yung walk pag European. I guess yun, yung gusto kong if ever i-try. Kung kakayanin, no? Yes, kung kakayanin ng damit at ng oras. Gulat na lang tayo. Gulat na lang kayo, rumarampa na ako dyan. Tsaka nakakatuwa kasi talagang sa culture, sa community, parang it's like we're living our fantasies. You mentioned mo kanina na parang gusto mo mag-model, pero dito sa Philippines, parang masyado tayong maliit, di kaya. Pero we do it in the ballroom. In the balls, in the scenes. Na parang talagang, and everyone has that chance, has that opportunity to live their own fantasy. Dito sa mundo, dito sa space na kinikreate natin. Diba? That's bold. Kaya nila ginawa yun, diba? Exactly. Yun yung history niya. Yun yung essence niya. So parang it's really to have space for everyone. Pag hindi mo kaya gawin in the real world, doon mo gawin. Kaya siya ginawa for that. For that reason talaga. It is, ba? Saya maging part ng community. And ngayon, na sobrang laki na niya. And as one of the people na
talagang has been there, seen yung ups and downs na-realize ko rin nga, isa na ako sa mga... Oo, men. Isa ka talaga sa naka-witness ng yung growth, yung mga taong nag-walk, tapos parang, okay, nawala sila, tapos bumalik, bilang ulit. Tayo eh. Oo. Ikaw si Ian, ako si JP, ever since. Si Manzo bumalik. Pero bilang lang talaga. As in, makikita natin kung sino-sino. Less than 10 siguro. Yung mga ever since. Yung mga nandiyan. Tapos nakita rin natin yung growth ng mga taong ngayon may mga house na. Actually, even si Freya, yung growth niya. Si Freya din. Oh my God. Siya yung, as in, nandun rin. GR pa siya dati. I'm sorry. Alam mo yun, makikita mo yung expression yung growth ng bawang tao, yung pag-evolve, Pokemon, pag-evolve ng tao throughout the years, kung paano nila na-discover rin yung sarili nila sa ballroom, which is sobrang nakakatuwa. Ngayon, na ganito nakalaki yung scene dito sa Philippines. What else can you see? How else can you see ballroom moving forward? Ngayon na mas marami ng mainstream houses, ngayon na mas marami ng kiki houses. Ano pa sa tingin mo yung future? How can you see the ballroom here in the Philippines in the future? Okay, so in the future, I guess eme ko lang to. So hindi ko sure kung, sana ito yung mangyari. So gusto ko kasi yung scene natin dito, may sariling identity. So, syempre, we do it and we pattern it based on like kung paano talaga siya ginagawa, kung saan siya nanggaling sa New York. Pero at the end of the day, may sarili tayong eksena dito. May sarili tayong standards dito. May sarili tayong ganap dito. May sarili tayong categories dito na for fun lang. May sarili tayong culture. Oo, may sarili tayong culture. So, gusto ko na ma-instill yun na at the end of the day, we pay respect to like the ballroom culture in general, yung original, pero we still have our own identity. So, yun yung gusto ko na parang wag din tayo malimit. Kasi feeling ko naman kaya rin pumayag sila na ipadala sa ibang bansa para may sariling, 'di ba? Kasi hindi naman siguro nila gine-gatekeep doon. I mean like, okay, pag hindi ganyan. Parang feeling ko hindi siya fair. Kasi it's an art form eh. Art shouldn't be, hindi siya pwedeng, hindi ka dapat madamot. Art is limitless. Oo, dapat sinishare siya. Nag-evolve. Kasi that's how it evolves. Pag hindi mo siya shinare, wala mangyayari. Like, okay, dyan ka lang, box ka lang dyan. O, tas pag namatay kayo, di patay na. Di ba? Wala na. That art form is dead. So, the only way for it to survive or to thrive or to evolve is to share it. And, wag mong i-box. So, yun yung gusto ko in the future na may identity tayo dito. May nakita kong post si Ralph from Canada. May ball sila, diba? May mga disclaimers. Tapos sobrang gusto ko yung disclaimers kasi nakasulat na parang this ball is organized ganyan. Tapos parang we acknowledge na we pay respect to the ballroom scene ganyan. Pero of course, dito yung sa Canada, so iba din yung parang may ganon. Gusto ko nun. Kasi shout out, Posh. Oo, shout out. Ano na, Givasalia? Vasalia. Oh, yun. I can't pronounce it pero yun. Shout out. Gusto ko nun. I really like that. Kasi it's already it's big here. Hopefully, moving forward, ma-incorporate din natin na parang may mga disclaimers na, okay, safe space. Parang consent is sexy, consent is mandatory, ganyan. Tapos parang respect to like everyone who's walking, the audience, ganyan. Tapos may sarili tayong culture. And I'm also excited na if ever that happens, ma-share din natin yon sa international people na galing, doon nag-walk, na parang, oh my God, ganito yung ballroom here in the Philippines. Parang makita nila na may identity din tayo. So, I guess yun yung in the future what I want. What I want the ballroom scene here to be. Hopefully magawa naman yun kasi matanda. Di pa tayo matanda masyado. Makikita pa natin nun feeling ko. For sure. And slowly, diba, parang na-incorporate na rin siya sa mga kiki balls, like yung DV ball. Yung parang, the DV, oh my God, that's very unique. Kasi, dito lang naman sa Pilipinas may Divisoria. True. So, parang na-inspire doon yung, yung ways dito sa Philippines, yung ginawa ni House of Dirty sa Kalat Ball, yung Jejemon Realness. Dito lang naman sa Pilipinas may Jejemon. That's one of the most fun categories. Kasi parang, sige, hindi ka in real life. Kasi, wala na masyadong ganun, diba? Kasi, wala na siya. Wala na. Tapos binalik, tapos parang lahat ng tao, oh my God, ang galing nila. Gets nila. So,
Yung mga ganong references na parang yung Pilipinas, yung mga Pilipino lang yung talaga nakaka-relate. And which is really very interesting din. Kasi ang Pilipino, kalat-kalat rin yan sa buong mundo. So parang relatable. It's relatable to the culture, to our community as Filipinos. And yun nga, talagang yun yung nakaka-excite na talagang yun yung makaka-stand out sa scene dito. Sa scene natin, 'di ba? Gusto ko pa. Sana may mga ganun pang category. Exciting, malapit na. For sure. Another one I guess would be parang sana may iba rin sa like yun, 'di ba? We had plans before na mag-ball sa Visayas or sa Mindanao. Sana magawa natin. Yeah. Kasi syempre with sabi nga natin kanina, mahal. At mahirap mag-organize, syempre. So, hopefully, we find people in those areas who are interested and can collaborate with us. Yeah. So that we can like, bring it there. Push forward. Kasi, oh my God, paano pag magkaroon ng scene ng sarili yung, Visayas or ng Mindanao, di ba? Tapos, magkaroon tayo ng isang major ball na naglalaban-laban na. Exactly. Manifesting. Diba? Kasi exciting yun. Yeah, kasi ganun din naman sa USA, parang people from the East Coast or West Coast, they go, tas, diba? Yeah. May kanya-kanya din silang eksena sa ibang areas So, sana ganun din eventually. Yeah, for sure. It'll happen slowly. You'll be crippling out Metro Manila. Ganun parang si Savina, diba? Yun. Oh my God, yes. Shout out kay Savina. One step na yun. One step closer to our vision. Sana magawa. Tsaka, hopefully, hindi lang, I guess, tayo yung nag-iisip nun. Sana like yung ibang houses din. Yeah. Like, I'm sure, ayun, marami ng bagong houses here. Diba? Ultra Omnis here, Ninjas here. Diba? I hope, Revlon is here. Yeah. I hope they also, they don't just focus on Metro Manila or like the kids here. Yeah. Kasi, alam natin yun, ang daming talent in the Philippines. Diba? Magulat ka na lang may, somewhere out there, there's a little gay kid na sobrang galing. Or na who wants to be part of that community or that family. And, diba? Yeah. Kailangan lang niya ng mapuntahan na event or may mapanood. Kailangan lang niya ng something. Yeah. Kailangan na ma-introduce. Yes. And, yun. Kailangan na nun. Yeah. So, sana magawa yun. Sobrang linyado. Oh my God. Sana magawa yun. Mangyari yan. Kaya natin yan. Bebenta natin sa rin. Pero yeah, di ba nakaka-excite yung mga ganap natin in life? Pero ito, just on a lighter note, just for fun, arte-arte lang, hindi naman, parang reminiscing yung mga nangyari sa community, sa scene here in the Philippines. Siyempre, parang yun nga, ando ka na sa simula. Ano yung one of your favorite na naganap sa ball, eksena, na parang favorite mo, na parang hindi mo makakalimutan, itong ball na to, ito yung nangyari, hindi mo siya makakalimutan, ganyan. It's either nakakatawa or something. Yung something na hindi mo makakalimutan. It's either nakalaban mo si ganito, o nung ball na to, nakita mo si ganyan, hindi mo makakalimutan. Hindi ko naman ang dami. Parang wala ako name any. Like, sige, name or na parang any nangyari sa ball that you witness na parang hindi mo makakalimutan. Ang pinaka, well, I guess yung pinaka is yung rainbow. Yung, kasi that's the first ever ball after the pandemic. Tama, diba? Yeah. I feel like yung rainbow, kasi like yung mga yung mga sinaunang ball, medyo, na sa akin, parang, carry, gano'n. Yeah. Parang, I guess every ball kasi tops the one before. Previous, yes. Pero like, yung pinaka naalala ko talaga sa Rainbow Ball, kasi hindi ko in-expect, girl, na ganun karaming tao. Yeah. I mean, like, nung pinaplan natin siya, parang, okay, open space. Parang, okay, sige, open space, ganyan. Tapos pinuntahan pa natin, ocular, ganyan. Shit, paano pag umulan, ganyan, may tent pa, ganyan. Tapos biglang, pagpunta namin doon, puto namin tao. para siyang linya ng mga magre-renew ng passport. Parang gano'n. Or pupunta lang, basta gano'n, or magre-renew ng driver's license. Yeah. Ang daming tao. Tapos, I guess yung mga mall goers, bigla na lang, may maingay dito, punta tayo. So, syempre, bilang Pilipino, makikiosyoso tayo. Ay, ano yan? Parang, ay, ang ganda. Tapos yung mga tao, yes, ganyan. So, parang naging gano'n. Pero, ang dami talagang tao. Tapos, ang dami rin nag-walk. So, parang ako, diba? Parang, nag-start tayo may araw, nag-end tayo, parang after midnight na. Sarado na yung mall. So, parang ako, wow, parang buti na lang libre yung venue kung GG tayo. Pero, ang daming nangyari doon. Tapos, I guess, kaya din siya unforgettable kasi it was actually the first time I walked again, I think. Yeah. Oo, parang yun yung nagbabalik ball ko. I think yun nga yun. Oo. Kasi nung pandemic, hindi ako
trinay ko mag-walk ng online pero hindi kaya ng space. Hindi kaya ng space ko sa bahay kasi like masikip sa room, ganyan. Kasi di ba kailangan, ganyan. Yeah. So, hindi kinaya. Tapos, yun, sabi ko, sige, babawi ako sa Rainbow Ball. Ako nag-enjoy ako. Yeah. Like, nakapag-walk ako ng categories na gusto ko. Umabot naman ako sa finals. Pinagod niyo ako. Pinagod po nila ako. Tapos, yun, parang kahit kaya siya siguro memorable kahit hindi ako nanalo ng kahit anong category. Parang it felt really fulfilling. I guess, before din kasi parang naalala ko when minsan umabot akong finals or top whatever, pero parang hindi ko makukuha. Parang madidisappoint ako sa sarili ko. Okay, bawi next time. Pero dun sa Rainbow Ball, parang hindi ko na-feel yun. Hindi ko na-feel na disappointed ako. Parang naisip ko pa rin yung bawi next time or galingan next time. Pero hindi ko na-feel na disappointed ako kasi nag-enjoy ako eh. Tapos ang dami nangyari. Tapos even my friends na hindi nagwo-walk or hindi taga-dance community, nanood. Kasi sinabi ko, punta lang kayo dun sa mall, makikita nyo kung saan kami. Yeah. Pumunta nga sila. So, kaya siguro masaya siya. I guess, yun nga, first ever ball after the pandemic, medyo bumalik ako. Kaya, it's one of the balls na hindi ko makakalimutan. Yeah. Aww. Saya yun. Pinagandaan ko din. Nag-ano din ako nun eh. Saya nga nung ball na yun, no? Parang, not just for you. Parang ano rin siya, kind of breakthrough din siya for the community kasi after pandemic. And actually, even up to now, yun pa lang yung ball na open space. Talaga? Yeah. Yun pa lang? Yun pa lang. As in, dated. Diba? Yeah. Lahat ng mga balls nasa private na nasa private space. Yeah. I guess it's different pag sobrang surreal din na nangyari niya. Na parang even yung reception ng mga tao seeing that kind of event. Nagulat din sila. As in like, man. I guess kaya rin ganun sa atin. Hindi natin in-expect eh. Kasi, di ba parang nagpa-pre-reg tayo kung sino mag-walk. Ito lang. Parang in-expect natin, sige, mga 50 lang. As in, we really expected like parang onti lang. Tapos biglang 200 ba? Ilan ba tao? Yeah, as in more. I think it's more. Ayun, parang ako, 200 people? Yeah. And like, ang daming na-inspire. Ang daming na-inspire ng Rainbow Ball and ang dami ring na-curious. Ang daming tao na parang wanted to start learning foam. Wanted to be a part of the community because of Rainbow Ball. Nakita nila how yung energy, yung energy ng tao, energy ng lahat ng tao, it's very supportive. It's talagang puro love, yung binibigay on the floor. We respect each other's space. As in, kakaiba eh. Yeah. Hindi, para siyang naging maliit na pride march, na pride party, parang gano'n. Well, Pride Month nga yun, di ba? Pero ang weird lang, hindi ko siya in-expect talaga. Yeah. Kasi I guess we were used to the balls na, yun nga, yung kilala natin kung sino lahat, ganyan. Tapos biglang magulat ka na lang may nanay doon na may bata, ganyan. Pumapalakpak lang gano'n. Actually, naalala ko rin kasi diba ito yung space, tapos diba ito yung cinema. Tapos makikita mo yung mga nasa, nakatingin lahat sila. Like, kasi ano siya eh, parang glass. Lahat na nanood. Oh my gosh, parang alam mo yun, hindi mo in-expect. Like, and after pandemic, kasi nasanay lahat ng tao ng ganyan, so parang, talagang nakahinga tayo. I guess yun nga yun. Nagkaroon ng release bigla. Space to really express. As in, lahat. So nilatag. Sana maulit natin. Yeah. Hopefully, this year. Oo nga. Oh my gosh. Sobrang exciting. Pero, abangan. Charis. Oo. Ito. Oo nga. Napansin ko. Actually, ito. Balik tayo doon sa sinabi mo kanina na parang, lagi si Canter, pag nagbabattle na unexpected, just nilalabas lang niya yung heart niya pag nagbabattle siya. Tapos parang napapansin ko lagi siyang finals, ganyan. Pero parang, konti na lang. Tatalunin mo na yung kabattle mo. Pero parang, doon mo makikita na parang, it's not really the trophy that defines you. It's really creating moments every time. And, na parang hindi siya magmamatter. You always show up sa next ball. Yun yung importante. Yeah. Diba? I mean, it's a plus that you have the grand prize, but it doesn't define who you are. Kasi kumbaga parang leading towards that, towards the final, makikita mo, talagang ganyan. Pero parang siya, masaya na siya. Yan, lagi ko napapansin. As in, parang it's that kind of energy na parang you always bring. Na masaya. Nakuha ko yan sa pagbabattle, feeling ko. Kasi ganun din ako before eh. Like, laging abot ng top 4, tapos talo. Parang, okay lang. Tapos parang magulat na lang ako. Parang, nalo ko. Parang ganun. Yeah. Kasi, pero saya lang. Doon ko siya nakuha, I guess.
Kaya, nabibring ko, nasanay na ako, I guess. Yeah. Minsan hindi ko na siya naiisip eh. Pero yun, minsan syempre lola na, pagod na. Oo. Hinihinga lang parang, ano ba, isa pang round? Ayoko na. Ay, tayo na naman. Ano ba yan? Oo, yun. Parang ganyan. Oo. Yeah. Okay lang sa akin. Like, hindi ko na, of course, nandun pa rin naman yung hunger na parang pag nag-walk, parang, syempre, grand prize, ganyan. Kasi, I guess yun talaga yung parang, yun yung goal. Pero hindi na siya, for me. Parang, okay, if manalo, okay. Pinagpala ka or it was meant for you. Pag hindi, edi hindi. Kung hanggang saan ka lang, yun yung, mo. Yeah. Oo, okay lang. Yeah, it really, actually the trophy really shouldn't define you. Kasi parang you have lots of contributions for the community and you've been showing up ever since. That in itself is your grand prize. Yeah. Diba? Alam mo yun, parang, actually, the fact na laki na ng community ngayon. Yun na yung grand prize na. Totoo. Yun na yun eh. Promise. As in, alam mo yun, dugot pawis. Parang, siguro nakikita ng lahat ng tao is yung parang, ang ganda ng ball. Pero, behind that talaga, it's really hard work. Yeah. Hard work. And minsan, umiiyak ka na lang. Yeah, oh my God. Yung pagod, parang, naalala ko ng rainbow ball, hindi na ako nagbabay sa inyo. Umuwi na lang ako. Sabi ko, pagod na ako. Yeah. Bye-bye. Tapos minessage ko na lang, sorry, di na ako nakasama sa picture. Pagod na ako. Bye-bye. Tapos pag uwi ng bahay, ligo. Tapos parang, ganyan na lang naligo. Parang, pagod na ako. May pasok pa bukas. Parang gano'n. Yeah. Pero like, alam mo yun, pero ang saya. Yun nga sabi mo, parang the fact na ganito na siya now. Laking bagay nun eh. Yeah. Bagay nun. Kita lahat nung... Oo. Hindi siya nasayang. Alam mo yun? Parang, as in, sobrang nakaka-excite lalo. Nakaka-excite lalo to lead the next gen. Oh my gosh, next generation. Halata mo tanda na. Oh my gosh, the next generation. The future of the community. Speaking of the future, yun nga, parang I guess, yung isa kong wish. So parang, ang daming bago ngayon. Ang daming emerging leaders ngayon. Yeah. Diba? So parang, yung mga emerging leaders ngayon, syempre, I'm sure iba yung style nila. If they will organize their own ball, how they, like, yung anuhin nila yung house nila, kung paano sila gagawa ng house. Parang, okay siya na may bagong leaders kasi, syempre, kanya-kanyang style yan. Pero I guess, respetuhin lang natin yung isa't isa. Kasi di ba parang, iba-iba tayong tao, iba-iba tayo ng paano gumawa. Experience. Oo, so example, may attendan akong ball, sige, attend ako. Kung paano nila gawin yung ball, di ako makialam. Yeah. Like, kahit na nag-organize na tayo, go, push yan. Like, support kami. Oo. Pero syempre, like, respeto lang din back to the people also who organized way back na di pa kayo nag-walk, nag-organize at nag-walk na yung ibang tao dyan. So, dapat alam nyo na parang, kung wala yung mga taong to sa scene, like sila Ian, ganyan, like wala, diba? Yeah. Diba? So, I hope kilalanin din at makita ng mga tao kung sino yung mga yun. Hopefully, feeling ko interview na lahat ng mga yun. Oo. Papakita na yung mga people na, who to know in the scene, ganyan. Or who deserves the spotlight. Tsaka, if may kailangan kayong advice or whatever, sila kausapin mo. Yun. Dami! As in, promise. Oo, as in, makikilala mo sila. Sobrang daming nag-support sa community. As in, before ano ba? As in, tayo magbobol? Ang dami. Yung nag-support sa community na hindi pa sikat yung community. As in, ang daming mga tao. Hindi natin siya magagawa nang wala sila. Yeah, That's why, always recognize these people. Always like... We have to. And alam mo yun nga yung level of respect sa lahat ngayon. So, it's really nice to know where and how it came from. Even naman tayo, yung ginagawa natin dito sa Philippines, we always pave way to our femme queens who really started the culture. It's always that. Always. Kasi, hindi mo makikilala yung sarili mo nang hindi mo, alam mo yun? Ano nga yung kasabihang yun? If you don't love yourself? Hindi ka makakarating sa pagtutunguhan mo. Pag hindi mo kilala yung sarili mo? Pag hindi ka tumalikod. Ano yun? Pag di ka tumingin dun sa... Basta yung you don't know what happened. Get ko na. Hindi namin alam yung saying, my gosh. Ano ba yung saying na yun? Hindi ka makakarating sa pagtutunguhan kung hindi ka... Ano ba yun? Pag hindi ka tumalikod. Basta always know where you came from. Yes. Kasi hindi mo talaga makikilala yung sarili mo. You won't be able to find your authentic self without knowing your past. Totoo diba? Yun.
Kasi ganun din naman tayo pa nag-start sa volume Parang doon tayo sa, sa source. Diba? Sa source lagi, itself. as in. And then So, paano nila ginawa? Tapos, dito. So, ganun din yun. Leading to our own. To our own scene. Oh my gosh, scene na. Tapos in the future, pag mag-grow pa tong scene na to, Yeah. paano nag-start tong scene na to? Yes, ganun for siya. sure. Tuloy-tuloy yan. It's about that. It's about that. So hopefully, excited na nga ako kasi this year, nagme-meeting kami, ang dami ng ball na nakaplano, sana matuloy. Tapos yun nga, pag kailangan nyo ng support or ng tulong, lalo na yung mga first time mag-organize dyan. I know, yung iba ba first time? Yeah, majority. Majority first time. So, wag kayong mahiyang lumapit at magtanong. Kasi like, for example, I remember si Mother Dirty Oz. Like, di ba, nagtatanong siya sa amin, parang, saan pwede mag-venue? Saan mura na lights? Ganyan, sino pwedeng i-DJ? Yeah. Judges lineup, ito, okay lang ba? Ito yung categories, oras, ganyan. So, don't hesitate. Hindi, alam mo yun, parang, hindi namin mag-guide kayo pag di nyo rin kami tinanong. Yeah. Parang in-expect namin na, parang given siya minsan na parang, okay, baka kaya na nila to. Pero that doesn't mean na wala kami pake sa inyo. Yeah. Okay, so if you guys need help, just yes, tanong. exactly. Tanong lang. And kahit na iba-iba tayo ng house, it's still one community. It's one family. Tayo na magtutulungan para mas lalong lumaki, para mas lalong mag-flourish yung scene here in the Philippines. Which is sobrang exciting kasi yun nga, ang dami na, yun like, gaya na sinabi mo, ang daming emerging leaders. Pero most of them are young leaders, young parents that literally needs guidance from, sige na, matatandang tao. Charat. Kasi syempre, di ba, iba pa rin yung experience. Iba siya. And iba rin yung experience nila. We learn from each other. Kasi syempre, iba na rin yung generation. Iba. So, continuously growing and evolving yung community here in the Philippines, which is super nakaka-excite yung mangyari. Okay, balik tayo sa mas magaan ulit. Okay, Gaanan ulit natin. Okay. Ano yung favorite battle mo? Isa sa mga, or sino? It's either or kung sino yung favorite mong nakabattle mo. Nakabattle? Previously, whenever, kung anong ball. Ano ba? Yung feeling mo parang, ito yung favorite battle ko. Ay, nako. Di ko masyadong inaano yung mga ganun Minsan di mo na naisip. Hindi ko naisip talaga. Saan ba ako nag-enjoy? Well, recently yung sa OTA, saya nun. Nakalaban ko si Venus. Yeah! Kasi parang, di ba, naalala ko yung moment na yun parang, okay, tapos na yung tense, battle. Biglang humarap si Venus, tapos parang yung mga tao, nagtitigilan sa likod. Ako na, tangin na. Ayaw nyo, ako na. Ayaw nyo, ako na. Tapos biglang, pagka-diretso ko, lahat ng tao gumanon din. So, parang ako, nagko-close in. Sige, bahala kayo dyan. So, nag-enjoy ako doon. Hindi ko alam, as in like, nag-enjoy ako doon. Tapos, hindi ko lang maalala kung ano yung nangyari. Basta nag-enjoy ako doon. Tapos naalala ko, close fight yun. Yun lang naalala ko. Close fight yun. Tapos sobrang sikip din kasi like, andito yung judges, andito kami. Tapos parang lahat ng tao nandito. Napalapit na sila. Palapit. Tapos parang, pagka-dip ko, may tao na dito nakatayo. So parang, ano nangyari? Tapos, yung energy. Yung energy iba. Tapos parang sumugod si Venus, sumugod din ako, sumugod lahat. Parang yun yung suguran siya, pero hindi naman like suguran na warla. Yeah. Like suguran na parang perform talaga. Yun yung I guess isa sa pinaka-favorite ko now. Yeah. Kasi parang yung iba before, parang naalala ko pagod na ako, ganyan. parang may mga naalala kong battle sa parang, ay dapat ganito. Kasi mentality to ng, I'm sure, alam mo to, ng battler or ng dance. Ay, dapat ginawa ko to. Ay, dapat ganyan. Ay, mukhang pangit dyan. Pero yun, nung pinanood ko, parang, ay, ang saya. Tapos nakita ko yung mukha ko, nakangiti ako. The entire time, nakangiti ako. So, parang feeling, yun, na-enjoy ko siya. Hindi ko makakalimutan, actually. Yeah. Kasi, naalala ko sila Jared din, sila Jaja, sila Jake, yung mga Reblons, lumapit din sila sa akin, parang, oh my God, yung battle nyo ni Venus, ang saya. Tapos parang ako, nga parang, parang hindi ko na maalala na nangyari, pero ang saya. Yun yung nakakatuwa, no? Pag bumabattle ka, kapag sobra ka na ang tawag doon, nagzuzone. In the zone, Na parang hindi mo na alam kung anong ginawa mo. Ay, ginawa ko pala siya. Which is talagang sobrang, yun na, na-enjoy mo na yung energy, na-enjoy mo na yung scene. Kaya minsan di mo talaga naalala, ay, ginawa ko pala siya. Tapos, yun yung battle na wala akong pake kung ano sinabi ng judges after. Para, kung siya manalo, okay. Kung ako makanalo, okay. As in, ganun. Parang hindi ako okay. As in, ganun siya.
Kaya Walang siguro, question. kaya siguro naalala ko pa rin siya hanggang ngayon. Kasi sana moving forward, if ever may mag-walk ako ulit, sana ganun yung feeling ko. Yeah. I mean, gusto kong ganun yung feeling ko. Yeah. Oo. Gusto ko na ganun. Oo. As it should. Masaya yun. Masaya yun. Yeah. Hopefully. Okay, ito. Oh my gosh. Maybe maglagay tayo ng tea. Charis. Maglagay tayo ng tsaa. If pipili ka kung sinong biglang i-set up natin. Charis. Battle? if meron kang gustong i-battle, who would that be? I-battle. Pwedeng Mesa din wala lang, just for fun. Kung sino yung gusto mong i-battle. Siyempre, yung gusto kong kabattle, nagbo-bogfem din. Ayoko na mag-battle ng ano. Sino sa tingin mo yung gusto mong i-battle? Pinaka gusto kong i-battle? Like, at this moment. Yung mga ninjas, gusto kong i-battle. Oo. Parang, kapag tawag dito, pag next ball, mag-walk din sila. Tapos, yun nga, yung battle rounds na. Tapat niyo ako, please. Alam na. Let's go! Kasi, the only way to improve is pag yung kalaban mo magaling din. Yes. And I acknowledge na magagaling. Yes. Ang galing nila. Yes. Ang galing ng dalawa. So, tsaka, parang, di ba, nakita natin yung growth nila. Nakita ko na gumaling sila ang bilis ng pagkagaling nila eh. And na-curious ako kasi it took us a while to like build up the like foundation, the skill, ganyan. Sila ang bilis. So feeling ko kasi natural sa kanila. So natural talent. So parang gusto ko na parang, sige nga, parang gusto let's do it. Let's do it. Ganon. Parang yung natural talent mo, tsaka yung parang trinain namin. Kasi, well for me hindi, parang it came naturally to me, pero hindi siya natural na nung start pa lang kaya ko na. Yeah. Diba? Or I feel like, kasi syempre, at the time, we're building the community eh. Kumbaga, they're given the opportunity, okay, andito na. All we have to do is improve ourselves. Yes, yun. Parang iba rin kasi if you're starting a community, and iba if you're focused on yourself. And I feel like, we are like pushing the community. Na minsan tayo, wala tayong minsan energy to train ourselves. Nag-usap tayo about that, naalala ko before. Yeah, which is exciting. Ano to it's a good thing. Na parang, kasi, it's a smack na, huwag mo kalimutan yung sarili mo. You also have to like, you have to represent also. Hindi pwedeng puro organize ka na. Parang gano'n. True. Actually, yun nga yung gusto ko. Kasi every time I see them in battles, every time I see their videos, tangina ang galing. Yeah. So parang ako, gusto ko rin ng ganun ako. Exactly. Or gusto ko silang makalaban. Yeah. So, yun I guess yun nga, kapag matatapat sila sa akin, like mag-all out ako. Magwawala ako. Itapat natin. Magwawala ako. Ganyan. Itapat natin. Magwawala din ako. And it's a good exchange. Yes. Kasi a battle is not really, hindi siya laging, baka mental, battle. Kalaban. Conversation siya. A battle is also a conversation. Hindi lang siya sa cipher, nagkakaroon ng conversation. It's an exchange ng energy. It's an exchange of like your skill, my skill. I learn from you, we learn from each other, which is parang it's a good way. It's a healthy competition. I mean, at the end of the day, after each battle, after each round, tapos may manalo, may matatalo, tapos na, carry on. It's a family, it's a community, it is what it is. I mean, at the end of the day, just show it on the runway. At the end of the day, okay. And ganun rin yung Pilipino, after battle, okay, hug, eventually, no shit. Dancing dito, diba? Parang, from my past experience sa mga all-stars battle, ang mga nakakalaban ko, crumper. Diba? Mga b-boy. So parang, anong gagawin ko? So parang, tas yun nga, exchange siya kasi minsan yung mga moves na ginagawa nila, na-incorporate ko dun sa ginagawa ko. Na-inspire ako. So, kaya yun, parang sila yung gusto kong makatapat. Yeah. Kasi feeling ko may matututunan din ako from them na parang, ganito sila mag-bogfem. Yeah. Tas ganito, kasi, at weird nakikita ko yung identity ng mga tao kung paano sila mag-bogfem. Parang, kita ko, hindi ko alam kung bakit, baka sa mata lang natin yun. Experience. Sa experience. Yeah. Kita ko na parang pag ganito, si Oz, alam ko kung paano siya mag-bogfem. Si JP, si Ponla, alam ko kung paano mag-bogfem. So, I know how each and every one dances and battles. And expresses themselves. Yeah. So, pag natapat nyo ako sa kanila, parang, sige, mag-exchange tayo. Usap tayo, gano'n. So, yun yung gusto ko. Gusto ko, oo. And it's an honor, diba? Honor yun na parang, alam mo yun, to find someone na parang, I think I wanna experience you. Yeah. Oo, masaya siya. Let's do it. Biglang, okay, sa Rainbow Ball, alam nyo na. Charis. Game.
Maghahanda ako. Ilang Let's months go. pa yun. Let's do it. And talaga kapag nakakita ka ng mga ganun, nakaka-inspire. Alam mo yun? And ako, sabi ko to on a personal note, bilang, shit, matatanda na talaga. Alam mo yun, parang you're also inspired by the next generation. Yes. And ganun siya, napupush ang community. Like parang, as a person na parang galing sa lumang tao, lumang community. Alam mo yun, na-challenge din tayo ng young generation. Oo. And both. Alam mo yun, parang ganun siya. It's an exchange of their perspectives, their mentality, their ways, their generation, our generation. Ano siya, talagang tulungan ka. Tulungan na. Na-mention mo yan, naalala ko to nung si Thea, pumasok ng mesa, isa siya sa mga March. Nung pumasok siya sa mesa, siya yung isa sa parang, sobrang natural. Tsaka na-inspire ako sa kanya, parang gusto ko rin yung galaw niya. Ang galing As in, super natural. Oh my gosh, March, let's go. Balik na. So, parang, yun yung sabi mo, parang when new people come in, you get inspired by them talaga. So, parang, minsan gusto mo silang, gusto mo mag-train with them, gusto mong, 'di ba? Parang gusto mo matuto sa kanila, tapos matututo din sila sa'yo. Ganun siya. So, masaya din na nag-grow yung community. Kasi ang daming bagong tao na magulat ka na lang, si ano? Parang may ganun pala si Gay Bakla. Ganun. Tsaka ano rin siya, oh my gosh, ngayon ko ito nare-realize, bigla. Kasi syempre, ano ba yan? Nag-focus yung lumang tao. Wait lang. Go. Alam mo yun, parang minsan tayo as leaders or yung mga nauna sa scene, ano siya hindi siya mawawala na parang fired up ka. Tapos eventually, yung fire mo, ano rin nagpapahinga. Napapagod. Kasi syempre, you're giving too much. Especially if you're giving too much, parang kailangan mo ng meditation, kailangan ganyan. Pero kapag nakakita ka ng bagong tao, kahit isa lang yan, isang men na nakikita mo, doon talaga sa puso niya na parang, I wanna learn, I wanna be a part of it. And like, alam mo yun, siya yung nakakadagdag sa fire mo na parang, hindi pwedeng mamatay. Hindi pwedeng mamatay ang kaya nga yung last ball mo, ano lang yan? Ang daming last ball. Siguro 2018 pa lang last ball na. Pero andito tayo ngayon. Dahil nga dun sa ganun. Dahil sa mga may nakikita ka, na-fire up ka, may inspire ka mag-organize uli, gumawa, mag-class uli, magturo uli. Tuloy-tuloy. Oh my gosh. Sana bumalik na si March. March, shout out to you. Balik ka please. Let's go. Or mag-spin ka. Or para makita nila kung sino ka. Yes. Go. Yes. Let's go. So, kailan na yung last ball? Kailan na yung last ball? I feel like matagal pa. O, yun na lang yung pangalan. Last ball. The last ball. Parang hindi siya magyayari. Lalo na ngayon, na parang as in, sobrang daming tao naka-hype sa community. As in, nakakatuwa. True. Okay, isa pang game. Ano pa? Go. Sa mesa, okay, wala magsiselos ha sa mga kapatid dyan. Sino sa mga kapatid mo, yung parang like really close to your heart ngayon? Like favorite mo na kapatid? Favorite na kapatid? Favorite ko si Oz ngayon. Ewan ko bakit. Ay, kinilig si Bakla. Hindi kasi parang, paano ba? Di ba, medyo bago si Oz? Parang, most of the old mesas kasi medyo naglilo din, di ba? Tapos focus sa kanyang work, ganyan. Ewan ko, parang lately, parang yung random chat, parang, hoy bakla, parang ganon. Parang, sige, sunduin na kita. Mga ganon. Tapos parang, mag-usap kami about fashion. Kasi, meron akong, yung lola ko kasi, designer dati, mananahi siya. May dress, as in yung bahay ko dati, dress shop. Kasi marami mananahi. Naalala ko. Tapos nawala yon kasi yun, nawala si lola, wala na mananahi. So parang syempre, nung bata ako, parang, ay, mga tela, ay, mga beads, ganyan. Tapos parang ngayon, pag kasama ko si Oz, nagaganon ako uli. So parang natutuwa ako na parang nagde-design siya, nagtatahi siya. Yung mga works niya, sobrang ganda also. Yeah. So parang I'm like, natutuwa ako. Tapos, ewan ko, parang natural na maging magbeshi kami. Yung kasi, connection. Oo, baka rin kasi matanda na rin siya. Parang magka-generation din tayo. Diba? So yun, parang, si Oz yung pinaka-ano ko ngayon. Parang kapag yayayain kong lumabas or uminom randomly, piling ko si Oz. Yeah. Out of all the of the kapatid. Sino naman out of all of mga kapatid na parang feeling mo at this time, feeling mo nasa love-hate relationship kayo na parang love-hate. Sila Kanjo. Ulit kasi
kasi! Char. Yun, si Lakan. Parang, love ko siya kasi parang little brother. Pero may times na parang hirit siya. Tapos, tatiming lang ako kasi parang, ay, kasi bakla. Ang ingay mo. Ang ingay mo, oo, parang gano'n. Pero kasi, wait, nothing against Lakan. Like, ganun kasi siya. Pero that's what makes him so lovable also. Annoying and lovable. Asa rin, no? Tapos, eto ha, tinanong ako ng jowa ko the other day. Parang, how would you describe Sebastian ba? Ugali na. Sabi ko, annoying, pero lovable. Tapos sabi na, oh my God, parang, yeah, it's true. Parang, ano siya eh. Para siyang yung batang makulit. Pero, gusto mong alagaan. Yeah. Alam niyo, gets mo, may ganun lagi sa pamilya eh. Yeah. May ganun lagi sa pamilya. So, parang, isasama mo, tapos pag nag-iinarte na, sige, mag-inarte ka dyan. Pag hirit na, di ba? Yeah, tapos pag may ginawa lang na mali, aanuhin mo, tapos biglang tatahimik. Shoutouts, tulakan. Oo. So, yun, parang love-hate in a way na para kasing kapatid. Yeah. Yun. Literal. Tsaka sila din yung madalas kong kasama ngayon eh. Yeah. Di ba? Like, lalo na sa mga gigs natin, sa mga ganap natin. Check. Eto. Ang dami kasing inactive sa house ngayon. Sino yung pinaka nami-miss mo? Pinaka nami-miss ko. Si Danny actually na-miss ko. Oo, kasi ang tawag dito, isa rin siya sa mga una. Oo, tas dancer din yung na-start na, 'di ba? Tas he stopped dancing kasi med school nga magdo-doctor. Tas yung expression niya napunta sa pag-makeup, pagda-drag na. Tas naging active siya for a while. Na-miss ko kasi parang in a way, I wanna get to know him again. Na parang all these years na nag-focus ka sa med school, tas magdo-doctor ka na. Kasi coming from a family of doctors, alam ko yun eh, na parang iba yung buhay nila, guys. Iba yung buhay nila. Yung mga jowa nila, sure asawa nila, sure doktor din. Posibleng hindi doktor. Tapos, it's also, it's different eh. So, I guess, if ever ito yung outlet niya, diba? Kung babalik siya dito. So, gusto ko malaman na, ayun, ano nang, parang, tara, usap tayo, what's new? Yeah. Parang ano na specialization mo, ano yung gusto mo, parang do you still wanna do drag, or do you wanna go back to old way? Ang galing ka na mag-old way, diba? So, nakaka-miss makita si Danny. Buti nga nag-walk siya recently. Yeah. So, hopefully mag-walk siya ulit. True. If the time permits, kasi I'm sure mahirap. Like, di naman siya pwedeng, nandun sa hospital, gumagano ka. Di naman pwede, diba? Okay, mga pasyente niya magulat. Oo. Diba? Si Doc, diba? Ganun sure pala ito yung magagamot sa akin. Gumagano gumagano si Doc sa ER. So, yun. Gets ko rin. Hopefully, parang bumalik. Oo. Yeah. Tsaka marami rin tayong other inactive brothers and sisters na sana magparamdam. Well, nagpaparamdam naman. Pero yung, alam mo yun, mag-walk kayo uli, ang gagaling nyo eh. Para makilala kayo ng mga bata. Yeah. Parang magulat sila kung sino yung mga original na nag-walk. Yung mga, nakailang grand prize na yung mga yun, di ba? Oo, parang kung sino yung mga nanalo dati. Ayan, para makilala kayo. Yeah. Yeah, sobrang nakakamiss. Nakakamiss nga yung tao. And for sure, they'd learn from you. Yun din. And when you see the scene now, for sure may inspire kayo. I mean, just show up, just be there for the community. And I mean, nakaka-excite kung anong sasabog. Sasabog talaga. Sasabog tayo. Yeah. Yun. Okay, isa pang question. Ano? Tungkol sa house pa rin? Oo, sa house din. Isa pa sa house. Like, ito kind of secret, low-key-ish eksena. Okay. Eksena. Cameroon. Anong my gosh, wait lang. Hindi na nga. Huwag na nga. Go na. I'm ready. Direct, I'm ready. Gosh. Oh my gosh. Well, sige. Wait lang. I-word muna niya ng, friendly. Oo. Hindi. I mean, parang kasi diba sobrang daming kiki scene here in the Philippines maraming now. Maraming kiki scene, okay. Yeah. And right now, at this moment, you're a 007 sa kiki scene. So, oh my gosh, i-reveal na ba? Wait lang. Abangan na lang nila. Ano yung nararamdaman mo ngayon na parang ang daming kiki houses, ang daming kiki scene? Masaya. Masaya na maraming kiki scene kasi yun nga, ibig sabihin, maraming may gusto talagang kasi diba kiki scene, yung to prepare them to walk talaga the major ball. So, ibig sabihin, they really want to be part of it. The fact na marami palang kiki houses. Yeah. Yun na yun eh. Yeah. Yun na yung sign eh, na game sila. Like, go. Tapos, tuloy nyo lang yan kasi pag nakita kayo ng ibang houses out there, ng mga Mugler, ng mga Balenciaga, malay mo dumating sila dito, di ba? Makita kayo. Di ba? Malay mo dumating din Juicy Couture. Shout out na talaga yung mga gusto dumating sila, makita kayo how you guys run your houses, how you guys are walking,
gulat na lang kayo. Invite na kayo. May-inspire din sila sa'yo. Iba kasi yung ways rin natin. Iba yung ways nila. Iba yung dynamics natin dito sa Philippines. So, that's really exciting. Tapos, wag kayong, since like, lalo na ngayon, yung mga kiki parents out there, mga kiki houses, wag kayong wag kayong matakot mag-walk or like, gawan nyo na identity yung houses, no? Like, for now ang mga may identity for me, si Ilaya may identity for me. Kasi nakikita ko, every ball, they're consistent, they have a message. As in, nagrarally mga bakla. So, parang tama. Like, they're fighting for something. Meron silang stand. Yes. So, nakikita ko yun na pinupush nila yun. Na every time, may placard sila. Kahit lang lalakad lang. Kahit hindi sila magsasalita sa mic, may placard sila, may message sila. Meron silang gustong i-relay. And I love that about Ilaya kasi hindi sila takot na parang, mga nagrarally. Hindi sila ganon. Kasi di ba may notion na ganon minsan dito na parang, nagrarally ganyan. Parang hindi. Like, gusto nila ipasa yung Soji, ganyan. Di ba? Gusto fight for equality. Yun. So, they have a stand. So, I feel like House of Ilaya is doing the God's work. Yeah. Di ba? Parang may identity sila. Nakikita ko yung identity nila. And other houses, okay, yung iba dyan parang for fun lang. Pero dapat may identity din kayo. Hindi pwedeng lang. Yes. Dapat kilala kayong... Shoutouts to the House of Ilaya. Inartehan. Ilaya. Natutuwa nga ako doon every time na may ganun sila. Kasi iba siya Tsaka kaya yun rin yung importante. Yun yung importante every time we have a function. Is to really call out these houses. Kasi lahat yan merong goals, lahat yan may vision. Kahit hindi sila mag-walk, it's important that they are part of the roll call. Kasi alam mo yun, building a house, being a part of a house is already something. So, importante to acknowledge the presence of these houses. Kahit na isang oras tayo mag-roll call. Seryoso. Lahat yan. Kailangan mag-extend na lang kami. Totoo. Kailangan siyang i-acknowledge. I mean, kasi everyone has something to say. Everyone has a story. And karamihan din naman dun sa, like, from the, yung sa Sweet Valentine Ball, nakita ko na parang hindi naman sila nag-walk lahat I mean, pero during the roll call, I mean, that's something. To be seen and to be heard. It's very important, especially sa community. Sa ballroom community. That's very important. Yun. Nako, tatagal yung roll call. Dumadami yung mga tao. Dumadami yan. Pero syempre, eventually, magiging LSS na yan. Kung sino na talaga yung may statements. True. Sa each house. Pero for now, syempre, let's enjoy this process. Let's be patient. And let's like give everyone the spotlight that they deserve. True. Diba? Ito na. Siguro last question na natin. Sige, go. Ano bang last question? Shucks, ewan ko sa'yo. Controversial. Charis! Wag na tayo issue. Next time. Mamaya na lang. Sino pinaka-ayaw ko na tao? Go, alala. Isa rin sa mga goals mo, alam ko isa to sa mga goals mo before, is to walk a ball outside the country. Oh my God, yeah. Buti na yeah, diba? Isa to. So, ano yung isa sa mga tina-target mong countries na mapuntahan or isang dream country or dream basta lugar kung saan mo gustong mag-walk? Well, nag-usap na tayo about this. Yung pinaka-goal ko talaga is tayo, kahit hindi tayo lang, basta with the other measures if ever kung kaya. Pero tayo, dapat mag-New York tayo. Yes. Okay. Hindi yung, like, dapat kaya pa nating sumayaw baka pumunta tayo doon, gaganda-ganda lang tayo. Oo. So, kailangan natin mag-ipon. Gusto ko mag-New York tayo. Yes. As in, at least once in our lifetime. Feeling ko naman kaya. Oo, kaya yan. Kung hindi once, edi twice. Kung hindi twice, edi thrice. Gano'n. Kaya yan. Yeah, okay. Yung gusto ko yun kasi gusto kong makita nila rin kung sino yung mga, I mean, di ba? Yeah. Kung ano yung kaya natin dito. Kasi mas marami actually ibang talented din like here. And sana mag-walk din sila sa ibang bansa. Pero like, personally ako, sana tayo makapag-walk tayo. New York. Oo. Let's go back to the roots. Ball mo. And then nung Europe nag-ball to the nung nasa UK ako, yun yung last. Ito, hindi na rin nag-walk masyado. Yeah. Bangan nyo, Charis. Puro kasi organized. Bangan nyo na lang, men. Ganyan. Pero yeah, ako rin, excited ako. It's also a goal for me na magkakasama tayo, na mag-walk sa New York kung saan siya nag-start. It's really a goal especially for us, mainstream house, na magkakasama. Kasi iba yung feeling na mag-walk alone sa foreign country, it's different. Natatakot nga ako actually thinking about it now. Para nakakatakot. Although, yun. Lalo na we're carrying the 7 letters. The Mizrahi name. I mean, you really have to live up to it. So,
kailangan pag magpo-walk, we are dapat prepared. talaga. As in, like, mentally, physically, emotionally, financially as Financially. well. Oh my God, So, ang mahal. yun, it's very important. So, yeah, let's do it. Yeah, Let's game ako. go Mag-iipon natin. ako, promise. Kaya yan, man. Mag-iipon ako. Kaya yan. Tapos, I guess, syempre, pag kaya, yung mga balls sa Southeast Asia. Yeah. Kasi madali mag-travel Southeast Asia, di ba? Di kailangan ng visa. Yes. Tapos, slowly naman, since yung mga leaders ng Vogue community sa ibang bansa rin, nakikilala na natin kasi they also go here. Gusto nila magpa-ball dito eh. So, parang, why not attend their balls also? So, parang hindi naman puro sila pupunta dito. Yes. Support din natin sila doon. Yes, for sure. Ano siya, it's always a two-way street. Talaga. Oo. Yes. Dami yung mga, lalo na yung mga trailblazers sa ibang bansa. So, why not support also them? So, yun, gusto kong mag-ipon or like, yun, mag-prepare. Kasi, syempre, hindi mo pwedeng biglaan. Kailangan pag-isipan. Like, may intention every time. Yan. So, yes. Hopefully, this year gusto ko mag-focus dito eh. Oo. Or next year. So, mag-ipon tayo. Yeah. Gusto mag-focus dito. Let's do it. Yeah, let's do it. We'll make that Kailangan mag-ipon. Oo, okay Rian. Gawin natin yan. So, ito, last na lang. Bilang part ng puro na lang old generation. Parang, ito na lang, last message for the kids who are now part of the scene and the kids who wants to be a part of the community. What is your message? Yung mga kids na nasa scene, alam kong yung iba sa inyo baka natatakot or na-intimidate. Lalo na dun sa mga magagaling, yung mga matataray, ganyan. Yung mga, di ba? Hindi kasi pag nag-walk yung mga tao, tataray nila eh. Parang, di ba, gumagano ganyan. So, wag kayong matakot. Like, ano lang siya, ganun talaga in the ball, pero it's all about love talaga. So, huwag kayong matakot, huwag kayong ma-intimidate. Lumapit kayo, everyone is friendly. Just say hi, mag-introduce yung sarili nyo. Pag may tao doon na inspiring for you, lapitan mo, lalo na yon, like kaibiganin nyo. Tapos, huwag kayong mag-quit or huwag kayong dito na kayo eh. Oo, parang gets namin yung parang kapag minsan pahinga muna, pero sana wag kayong mawala bigla-bigla or sana wag kayong mawala bigla-bigla kasi ang dami naming nakitang ganun din eh na andun sa scene ang active ganyan tapos biglang okay, priorities in life change, so iba na wala. So okay lang yon pero continue to support lang. Oo, parang enjoy nyo ngayon lalo na't bata pa kayo. Lalo na't may energy pa kayo at may time pa kayo. Enjoy nyo ngayon kasi once life shifts your priorities, iba siya eh. Parang you have to find a different way of enjoying it or if you still wanna be part of it. So, yun. Sa mga gusto naman maging part, go. We are always open. Oo. 24/7. Parang 7-Eleven. So, hindi kami nagsasara. Basta, if ever, though you attend, open hearts, open minds, respeto. Okay? Walang bastusan. Like, we're open to all, pero syempre, dapat may respeto. Yeah. Hindi naman pwedeng punta kayo doon, tapos parang, kung ano gagawin nyo. Parang, alamin nyo rin kung ano yung attendan nyo. Tapos, respeto. Tapos, if you wanna be part of it, go. Like, we are always open nga. Yan, that's it, Pansit. Yes. Again, the community is all about love, respect. It's a safe space. Yes. Everyone is welcome. So, yeah. Thank you, Cantor. Thank you also for having me. Yes. I hope mas nakakilala ka na nila. Mas na intindihan rin nila your journey and everything. So yeah, that's another episode. Arte of Ballroom X Anahan. Once again, thank you so much. We are shapeshifters for this space. Yay! And see you guys again at the next function. soon. Bye! Bye!